Marami sa atin na nagtatanong kung bakit paminsan-minsan o napapadalas na yung napapaginipan natin yung ex natin. Yung tipong masaya ka naman sa current relationship mo, sa current life mo, tapos bigla na lang siya magpa-pop up sa utak mo, magpa-pop up sa panaginip mo. Kung naranasan mo na yan kapatid, o nararanasan mo to ngayon, para sa itong video natin ngayon dahil ang pag-uusapan natin today ay ang 4 na rason kung bakit mo napapanaginipan ang ex mo. Kaya kung interesado ka sa topic na yan, kapatid, tara, pag-usapan natin yan. Just keep on watching. Hi, I'm Gary Opimo. At ito ang 4 na rason kung bakit mo napapaginipan ang ex mo. Ang unang-unang rason ay kapag hindi ka kontento sa nararamdaman mo. Alam mo yung pakiramdam na may hinahanap kang bagay pero hindi mo alam kung ano yun o kung saan mo mahanap yung bagay na yun. O kaya naman, alam mo na kung ano yung hinahanap mong bagay na yun pero hindi mo kayang i-voice out sa partner mo kasi nga ayaw mong maging cause yun ng pag-aawayan nyo o baka ma-disappoint mo yung partner mo. Halimbawa, yung current partner mo ngayon gusto mong maramdaman na importante ka sa kanya dahil nararamdaman mo na wala ka ng importansya para sa kanya. Kasi nga, wala na siyang oras para sa'yo. Pero hindi mo sinasabi yan sa kanya o hindi mo yan ino-open sa kanya. Ang nangyayari, yung taong nagparamdam sa'yo na importante ka sa nakaraan, yan yung taong papasok sa panaginip mo. Yan yung taong subconsciously mong maaalala. Dahil yung sa kagustuhan mo, na maramdaman mo ulit yung importansya mo sa taong mahal mo. Kaya kahit hindi mo naiisip si ex o hindi man lang siya pumapasok sa isip mo, hindi mo siya nagiging bukang bibig, bigla na lang siya magpa-pop up sa panaginip mo dahil sa unsatisfied feelings mo. Kaya naman, para mawala yung ganyang pakiramdam mo o yung guilt feeling mo na naiisip mo yung ex mo, even if meron ka ng current partner, kailangan mong i-open sa current partner mo yung totoong dahilan kung bakit nangyayari yan sa'yo. Halimbawa, ang dahilan kung bakit napapaginipan mo yung ex mo ay dahil wala nga siyang oras sa'yo o hindi ka niya mabigyan ng importansya. Kailangan mo na yung i-open sa current partner mo. Gumawa ka ng way para mag-usap kayo ng masinsinan and see the result for yourself, kapatid. Okay, proceed tayo sa ikalawa, which is hindi ka kontento sa sex life mo. Kadalasan kasi, kapag ka hindi tayo open sa partner natin sa mga bagay-bagay katulad ng sa pagtatalik, halimbawa kung ano ba yung mga gusto mo sa pagtatalik o kung paano nyo masasatisfied pa more ang isa't isa, nagkakaroon kayo ng gap sa relasyon na nagiging cause o butas para magkaroon ng negative feeling ang isa't isa sa inyo. And eventually, magiging dahilan ng hiwalayan sa relasyon. Lagi niyong tatandaan, kapatid, na gustong-gusto ng mga kalalakihan ng mga ganyang topic. Kaya naman, huwag kayong mahihiyang i-open sa kanila yung mga bagay na gusto nyo sa pagtatalik at yung mga bagay na ayaw nyo. Dahil ang mga kalalakihan, especially kung sobrang mahalaga ka para sa kanya at sobrang mahal ka niya, gusto rin niya na nasasatisfied ka niya dahil ayaw niyang magkaroon siya ng pagkukulang sa'yo na pwedeng maging cause ng pagkawalan mo sa kanya, na pwedeng maging cause na iwanan mo siya o mawala ka sa buhay niya, di ba? Kaya kung may mga bagay kayo na kailangan yung pag-usapan tungkol sa mga ganitong senaryo, kailangan i-open nyo na yan sa isa't isa, kapatid, para nga naman mawala yung guilt feeling na nararamdaman mo na gigising ka sa isang umaga na iba yung napanaginipan mong taong nakipagtalik ka sa katabi mo sa kasalukuyan. Okay? Proceed tayo sa ikatlo, which is meron kang hindi malinaw na pakiramdam sa ex mo o sa breakup nyong dalawa. Ito, usually, ang cause nito ay yung toxic relationship natin sa nakaraan. Yung ex mo na nagbigay sa'yo ng matinding heartache sa nakaraan. Yung ex mo na nagbigay sa'yo ng matinding trauma at matinding hirap. Yung tipong mapapatanong ka kung bakit siya papasok sa isipan mo hindi mo naman siya naiisip, di ba? Bakit siya papasok sa panaginip mo kung matindi yung galit mo sa kanya sa nakaraan, di ba? Kapag ganito kasi na may matindi kang nararamdaman pa na hindi pa klaro sa inyong dalawa o sa ex mo, posibleng mapanaginipan mo siya kahit hindi mo siya iniisip araw-araw. Minsan mapapaginipan mo pa siya na nagsosorry siya sa'yo, apologetic siya sa mga nagawa niya, o gumagawa na naman siya ng kalokohan na magbibigay sa'yo ng heartache na naman. Kaya lagi kong sinasabi, especially sa mga nanghihingi ng advice na napapaginipan nila yung ex nila, na importante yung closure sa relasyon.
kapag naghiwalay kayo, kailangan malinaw yung cause ng hiwalayan para hindi kayo magkaroon ng unresolved feeling sa isa't isa na pwedeng maging hindrance nyo sa hinaharap. Yun kasi ang dahilan kung bakit mo napapanaginipan yung ex mo hanggang ngayon. At hindi yan mawawala kung hindi kayo magkakaroon ng clearance tungkol dyan sa bagay na yan. O hindi makaklaro yung issue nyong dalawa. Isa pang cause ay yung kapag mayroong kang tao na kakilala na kapareho niya kung paano umiti, paano yung kumilos, kapareho niya ng ugali, ng itsura, o ng traits katulad ng kung paano kanya inaalagaan, paano kanya pinapasaya, paano kanya kino-comfort. Isa rin yan sa mga cause kung bakit natitrigger yung utak mo na maalala siya subconsciously. Kaya naman pumapasok siya sa panaginip mo, di ba? Hindi mawawala yan, kapatid, unless ma-divert mo yung feeling na yan sa ibang tao o malipat mo yan sa iba. Halimbawa, may kaibigan ka na kaparehas niyang umiti, kaparehas niyang kumilos, o kaparehas niya kung paano kanya inaalagaan. Mag-banding kayong dalawa para eventually, imbes na maisip mo yung ex mo, ang maiisip mo na lang yung kaibigan mo. At syempre, kung napaginipan mo yung kaibigan mo, mas magkakaroon kayo ng good memories kaysa sa ex mo na posibleng nakasakit dyan sa puso mo. Okay? Proceed tayo sa ika-4, which is naresolbang feeling sa ex mo at sa breakup nyong dalawa. May mga pagkakataon naman kasi na kaya pumapasok sa panaginip natin yung ex natin ay dahil may mga tao na nagpapaalala talaga sa atin tungkol sa kanila. Kaya kahit paklarado yung breakup nyo, malinaw yung dahilan kung bakit kayo naghiwalay, hindi maiiwasan na bigla na lang siyang papasok sa panaginip mo, magpa-pop up na lang siya sa dream mo, dahil nga may mga tao nagpapaalala sa kanya sa'yo. Halimbawa, nagkaroon kayong dalawa ng supling sa nakaraan. Hindi mawawala sa isip mo na maalala yung ex mo, dahil nga nandyan yung supling nyo. May cause, di ba? Nakikita mo yung bunga nyong dalawa. Kaya, hindi mawawala sa isip mo na maaalala mo siya. Kahit consciously o subconsciously, di ba? Mapaayaw mo man yan na maalala siya o hindi. Kasi nga, merong fruit yung nakaraan nyo. At natural lang yan na panaginipan mo ang ex mo kapag ka nasa ganyan kang senaryo. Kasi nga, may nagpapaalala sa'yo tungkol sa kanya subconsciously. At guys, okay lang naman na napapanaginipan natin yung ex natin. Dahil nga naman, naging parte sila ng nakaraan natin. Naging parte sila ng buhay natin. Tama? Nagkakaroon lang naman tayo ng problema sa hinaharap natin o sa kasalukuyan natin kapag nag-react tayo ng hindi tama tungkol sa napanaginipan natin. Halimbawa, dahil napanaginipan mo yung ex mo na sobrang makaring sa'yo o sobrang maalaga sa'yo, mag-iiba na yung trato mo sa partner mo at maiukumpara mo na siya sa ex mo, which is sobrang mali. O kaya naman, hindi ka na makapag-isip ng maayos dahil iniisip mo kung ano ba talaga yung cause ng breakup nyo. Bakit wala kayong closure, mga ganun. Nasa ganito ka ng sitwasyon, kapatid. Gumawa ka na ng paraan para maayos yan sa kasalukuyan. Gumawa ka na ng paraan o mga hakbang para mawala yan sa isip mo, para hindi na rin yan makaapekto sa kasalukuyan mo o sa hinaharap. At syempre, para maiwasan na rin ang misunderstanding dahil sa mga ganitong cause sa relasyon nyo. So yun lang. Maraming salamat sa panonood. Quick shoutout muna tayo. Shoutout kay Miss Emily Batalyer na palaging nanonood at sumusuporta sa bawat video na ina-upload ko. Maraming salamat po sa palagian yung panonood. Na-appreciate ko po yung mga ganitong ginagawa nyo para sa channel ko at para sa akin. Maraming salamat po ulit. Kaya sa lahat ng OFW viewers natin at sa mga viewers natin dito sa Pilipinas na walang sawang nanonood, sumusuporta at palagi naka-tune in sa bawat video na ina-upload ko, maraming salamat po sa palagian yung panonood at pagsuporta. Kung nagustuhan nyo yung video na ginawa natin ngayon, mag-iwan po tayo ng like. Malaking tulong po to, kapatid, sa channel ko. At pakisubscribe na rin po ako at hit mo na rin yung notification bell. Share mo na rin tong video na to para mas marami pa tayong taong matulungan na kagaya nyo. So ayun na, maraming salamat ulit sa panonood. I will see you on my next vlog. Ingat ka dyan palagi, kapatida. God bless. Peace. Whenever your heart is broken, don't ever forget you're golden.